Moderator, maliwanag ang tanong ko. Ano ang subject of the sentence na tinutukoy na ayon sa iyo, yun ay pumapatungkol sa mga Diyos-Diyosan, referred rin sa simbahang Katoliko. Pesel o Tselem sa original translation. Wala akong original translation, Brother Jared, kaya hindi ko siya masasagot, honestly. Hindi ako, Salamat. wala akong ganyang klaseng source. Next question na lang tayo, bro. Oo. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor, ilalatad. Card bag sauce, simbahan. Magsimula na tayo. Pastor Lek ng 10 minutes. Time starts now. Okay, so magandang gabi muli sa inyong lahat. So maiksi lang naman ang aking presentation, ano? Napakasimple, napakapayak, napaka-basic lang. So hindi natin kinakailangan ng napakalalim na pag-aaral na mga terminology o gagamit pa tayo ng mga Greek or Hebrew para maintindihan natin itong aking simpleng presentation. So para sa inyong lahat ito, sa pamamagitan ng isang simpleng pagpaliwanag, madali nyo nang maiintindihan. Hindi ko naman sinasabi na kayong lahat ay makukumbinse, pero maybe some of you magkaroon ng at least idea na sa akin pong presentation. So huwag kayong matakot kay Brother Jared. Hindi naman yan nangangain ng tao. Mabait na bata naman yan si Brother Jared. Huwag niyong kakatakutan. Okay, so ang tema natin sa gabing ito ay ang mga Katoliko ay mayroong Diyos-Diyosan na of course ayon sa Biblia kasi wala tayong ibang pagbabasehan kundi Biblia lamang. Okay, unahin ko na mga kapatid. Sa isa, ito yung pinakaugat ng arguments sa versikulo sa Exodus chapter 20 verse 3 hanggang sa 5 ay diyan natin pauumpisahan ang ating presentation kasi ito ang pinagmulan eh. Exodus chapter 20 verse 3 hanggang 5. At huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. That is the number 1. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. And verse 5, huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo o ikaapat na sali ng lahi ng mga napupuot sa akin. So napakalalim ng magiging consequences ng mga tao na mahulog dito sa ipinagbabawal ng Diyos. There are 3 things to consider na isang Diyos-Diyosan ang isang bagay. Ang unang-una, huwag kang magkakaroon nito. Yan ang pinakauna para makonsider na ito na ipinagbabawal ng Diyos, hindi ka dapat magkakaroon. Ikalawa ay huwag kang gagawa. At ikatlo ay huwag mong yuyukuran. So yung tatlo niyan ang magiging biblical basis doon sa considerable na Diyos-Diyosan. Una-una, huwag kang magkakaroon, huwag kang gagawa, at huwag mo silang yuyukuran.
Kasi dagdagan natin yung description ng Biblia sa mga Diyos-Diyosan. Kung ating babasahin ang awit 115 verse 1 hanggang 8, napakalinaw dyan na itong mga gintong at silver na binubo, hindi ko na babasahin, ay kanila pong hinulma. Binubo nila yan na maging isang larawan o imahe na ito ay hinango mula sa nilalang na katulad ng isang tao o namang nilalang na nasa tubig o nasa langit o nasa lupa. Doon hinango ang kanilang itsura na merong mata, hindi naman nakakakita, merong ilong, hindi nakakaamoy, merong tainga, hindi nakakarinig, at merong bibig, hindi nakapagsasalita. Meron silang katawan pero walang pakiramdam, meron mga paa, hindi nakapaglalakad. So napakasimple lang mga kapatid ng biblical description para ito ay maituring na ito ay mga Diyos-Diyosan. Ngayon, balik tayo sa ating pinaka main contention natin mga kapatid. Babawasan na natin yung mga magiging argumento ni Brother Jared Almasora mamaya. Mga kapatid, ako bilang isang pastor at nagsasaliksik ng Biblia, ang isang Diyos-Diyosan, bakit ito tinawag na Diyos-Diyosan? Dahil ito ay may kinalaman doon sa pagkakaroon ng tunay na Diyos sa madaling salita. Kaya may Diyos-Diyosan kasi mayroong tunay na Diyos. Yan. Halimbawa, mayroong isa kang nakitang taong laruan. Ang tawag dyan ay tao-tauhan. Saan siya hinango? Doon sa tunay na tao. Pero yung tao-tauhan, kaya tinawag na tao-tauhan dahil hindi siya tunay na tao. So, kaya sabi ko kanina, is very elementary, very basic presentation na hindi maaari na hindi natin ito maintindihan. Katulad ng kotse-kotsihan. Saan galing yung kotse-kotsihan? Galing doon hinango sa totoong kotse. Merong totoong kotse, kaya merong kotse-kotsihan. Merong totoong tao, kaya merong tao-tauhan. Merong totoong Diyos, kaya merong Diyos-Diyosan. Okay, no? Generally speaking, sa simbahan ng Katoliko, marami tayong mga nakikita mga santo dyan, ano? Pero lahat ba yan ay makikonsider natin na Diyos-Diyosan? Kung ako ang magsasalita, pakinggan nyo mabuti, hindi. Kasi nga, ang depend dyan ng mga lalo itong ating katunggali ngayon, yan ay mga decoration lamang. So agree ako dyan. Kasi yung mga decoration yung simbahan ninyo, like mga angels, totoong merong mga disenyong angel dyan. Dahil, 1 minute na lang? Akala ko 10 minutes. Okay. So kaya may mga anghel dyan na dekorasyon dahil meron totoong anghel. Pero hindi ibig sabihin na Diyos yan. Anghel, may anghel-anghelan yan. Sila St. Peter dyan, merong totoong St. Peter, kaya merong rebultong St. Peter. So, ang rebultong St. Peter, hindi sa Diyos-Diyosan, kasi bakit? Yung totoong St. Peter, hindi naman sa Diyos. Yung totoong St. Paul, hindi rin Diyos. Pero merong mga rebulto dyan ni St. Paul, St. Clare, iba pang mga rebulto. Yung iba inaataken bilang mga Diyos-Diyosan, ako hindi. Kasi wala namang Diyos na San Pablo na nabuhay eh. Merong San Pablo, kaya yung nasa inyo dyan, santos-santuhan yan. Yung mga nandyan. Yung mga anghel na nakadekorasyon sa inyong loob na simbahan, anghel-anghelan. Hindi yan totoong Diyos. Hindi yan totoong anghel, anghel-anghelan yan. Yung mga santo sa inyong paligid dyan, nasa likod, di ba Jared, mamaya makikita nyo, ayan, mga santo-santuhan yan, hindi yan mga totoong santo. Kasi hango yan doon sa totoong mga santo. So, napakasimple. Okay, time na po. Representation. Time na po. Okay, dapat pala 15 minutes, sorry. Okay, dako naman tayo sa first cross-examination ng negative side. Bro Jared? Okay, ready ka na ba, Pastor Lek? Ng 10 minutes ulit. Ready ka na ba, Pastor Lek? Now. Yes po. Ready na po tayo. Okay, premise ito
Binasa mo yung awit na ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay yaring pilak, binubo ng kamay ng tao, may matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, may bibig na hindi nakakapagsalita. Ang tanong ko ay, Pastor Leg, ay very simple. Kaya kailangan ko po ng sagot na very simple. Pagka Yes. po ba mayroong matang hindi nakakakita ayon sa talata na yan, konsiderado bang Diyos-Diyosan? Yes or no? Categorical. Hindi lahat, katulad ng... Objection, Hindi. moderator? Okay. Ano objection? Sumagot ako ng hindi, Mr. Moderator. Ang tanong ko po, moderator, yes or no, English. Kaya, sagot ka English, moderator. Okay, ang tanong daw po niya ay categorical question. Ulitin ko lang po ang ating rules. Nasa ating rules na pag categorical question, dapat most answer categorical. So, pwede bang i-refer na lang ang question ulit? Okay, ulitin ko ang tanong, moderator. Ginamit niya kanina ang awit na ang mga Diyos-Diyosan ay may matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy. Ngayon, pagka ba mayroong matang hindi nakakakita ang isang larawang inanyuan at may ilong na hindi nakakaamoy, ayon sa Biblia, konsiderado ba itong Diyos-Diyosan ayon sa iyong binasa? Yes or no? Categorical. Yes or no? No. Okay. Hindi naman lahat. Hindi Salamat. naman lahat ibig sabihin na mayroong mata at mayroong mga bibig na hindi nakakita ay Diyos-Diyosan. Nakatulad na sinabi ko kanina, yung mga Saint Paul ninyo dyan, may mga mata rin yan, mayroon din yung mga ilong, pero hindi naman yan tunay. So kung ano sila ay mayroong santong totoo, so ang tawag dyan, santo-santuhan. Okay, next question. Saka yung kabuba, Pastor Lek, na binasa mo sa awit na may ang mga Diyos-Diyosan ay may matang hindi nakakakita, ay referred sa 24:5 o Exodus na bawal gawin? Yes or no? Categorical. Yes, may kinalaman po 'yan kasi ang sabi po sa Exodus ay ito, babasahin natin sa Exodus ha. Huwag mong yuyukuran o paglilingkuran man sila sapagkat ito sa 4, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas ng sa langit o nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig o sa ilalim ng lupa. So, yung sa awit 115, may kaugnayan po yun doon. Okay. Sunod na tanong. Pinag-aralan nyo ba ng buo, Pastor Lek? Dahil pastor kayo, dapat pinag-aralan nyo. Pinag-aralan nyo ba ng buo ang 24:5 ng Exodo? Yes or no? Categorical. Honestly, hindi ko naman pag-aralan talaga ng sabi ko, hindi ko kailangan pag-aralan ng ganung kalalim 'yan. Kasi nga, sanabi ko naman sa iyo na hindi naman lahat ng mga santo ninyo na kagaya nasa likuran mo, Diyos-Diyosan. Ang tawag diyan, santo-santuhan. No, hindi siya totoong santo, santo-santuhan siya. No? 'Yun. Okay, salamat. Hindi siya totoong anghel-anghelan siya. Okay na. Salamat at umamin ka, Mr. Pastor Lex, no? Na hindi mo gaanong napag-aralan ng 24:5 ng Exodo. Ngayon, ito ba ay pinatutunan mo? Objection clarification lang. Hindi ko gaanong napag-aralan. Ay, ibig sabihin, hindi ko na binigyan ng malalim na pag-aaral. Okay. Salamat. Kasi mababaw Pero pinag-aralan mo. lang. Pero pinag-aralan mo. Of course. Okay. Sunod na tanong. Ngayon sabi mo pinag-aralan mo at ito ay inireferred mo sa mga Diyos-Diyosan ng Simbahang Katoliko ayon sa iyo. Ano ang subject of the sentence sa original manuscript ng 24:5 ng Exodo? Pesel o Tselem? Categorical. Honestly, Brother Jared, sabi ko Objection, kanina yung mga moderator, terminology. Okay, nakuha ko ang objection. Dapat daw po categorical question. Ang tanong ko sa kanya, sabi niya kasi pinag-aralan niya ang 24:5 ng Exodo na inireferred niya sa Diyos-Diyosan daw kuno ng Simbahang Katoliko. Ngayon ang tanong ko is very simple. Ano ang subject of the sentence sa 24:5 of Exodus? Pesel o Tselem? Categorical, sumagot ka lang. Mag-next question ka kung hindi mo kayang sagutin. Objection, Mr. Moderator. Okay. Wala akong sinabi na ang
Exodus chapter 20 verse 2 to 5 is refer to the idols of the Roman Catholic Church. Wala akong sinabi niyan. Diyan ay galing Ba't mo nilatag yan ngayon? Yun nga ang patutunayan mo. Objection, hindi pa tapos ang question ko. Naglatag ako ng Biblia para may consider na ang pinapagawa ng pinagbabawal ng Panginoon ay mga Diyos-Diyosan. Ngayon, merong Kanino description. record yun? Kanino record yun? Kanino mo para nilatag yun? Moderator's time. Kanino mo para nilatag yun? Sa Katoliko o sa Muslim? Saglit lang. Kay moderator's time na. Moderator's time. Okay, bali nakuha ko yung ano kanina ni Bro Jared na sinabi niya na nilatag mo yun para sa kabilang panig. Kaya ngayon tinatanong niya kung ano yung context ng verse na nilatag mo. O, kasi yun ang ipinatungkol niya, yun ang patutunayan niya ngayon, moderator eh. Patunay na ang simbahang Katoliko ay may Diyos-Diyosan. Therefore, nilatag yan para i-refer na ang simbahang Katoliko may Diyos-Diyosan. Kaya panindigan mo yan, Pastor Nick. Huwag ka maglalatag ng hindi mo kayang panindigan at mapapahiya ka gaya ngayon. Kaya ang tanong ko sa iyo maliwanag, moderator, maliwanag ang tanong ko. Ano ang subject of the sentence na tinutukoy na ayon sa iyo, yun ay pumapatungkol sa mga Diyos-Diyosan, referred rin sa simbahang Katoliko. Pesel o Tselem sa original translation. Wala akong original translation, Brother Jared, kaya hindi ko siya masasagot, honestly. Hindi ako, Salamat. wala akong ganyang klaseng source. Next question na lang tayo, bro. Next question ka na, Okay. next question ka na lang, Brother Jared. Okay, next question. Sabi mo kanina, pag pumapatungkol sa pagka-Diyos ang isang larawan, tama ba ito, Pastor Lek? Gaya ng larawan ni Hesus Kristo, ito po ay konsideradong Diyos-Diyosan? Yes or no? Wala akong binanggit kanina na Hesus Kristo. Hindi. Pag pumapatungkol sa Diyos, gaya ni Kristo, yes or no, moderator? Nawala, moderator. I'm sorry. Naipit. Naipit ka na? Yes or no? Hindi. Okay na ba? Okay na. Ang tanong ko sa'yo maliwanag. Ano ka ba, Pastor? You are under cross. Hinihintay ko yung moderator, Brother Jared, relax ka lang. Hinihintay ko yung moderator eh. Okay, sige. Kaya nga Ang tumatahimik ulitin ako ko eh. ang tanong. Pag ang isa bang larawan ay referado kay Kristo o sa Diyos, konsiderado ba itong Diyos-Diyosan? Yes or no? Yes. Okay, yes. Salamat. Saglit lang, papaliwanag ko kasi saglit lang, may 1 minute ako magpaliwanag eh. Kaya nga mayroong Diyos-Diyosan kasi mayroong tunay na Diyos. So of course, kung ikaw ay mayroong rebulto ng isang nahango mula sa tunay na Diyos, ang tawag dyan, Diyos-Diyosan kasi bakit? Hindi naman tunay na Diyos yun eh. Ito, mamaya, bantayan mo yung mga tanong ko ah. Okay. Halimbawa, mayroong Okay, tao-tauhan. Hindi siya totoong tao. Galing siya doon sa totoong tao. Okay na, sunod na tanong. Ngayon sabi mo basta pumapatungkol sa larawan ng Diyos ang isang larawan ay Diyos-Diyosan. Premise ito, moderator ha. Dito sa translation ng The Message Bible, sa 4:3 ng 2 Korinto maliwanag na mababasa, Christ give us the best image of God. Sa Tagalog, si Kristo'y nagbigay ng larawan ng Diyos. Ngayon, kung si Kristo'y nagbigay ng larawan ng Diyos at kumpara sa iyo, yun ay Diyos-Diyosan. Sang-ayong ka ba na si Kristo ang promotor ng pamimigay ng Diyos-Diyosan na siyang sinunod namin? O ikaw ang promotor ng Diyos-Diyosan, Pastor Lek? Categorical. No, kasi ganito. Iba ang imahe na tinutukoy mo na si Kristo ang nabigyan ng imahe. Unang-una, kung ang Diyos ang tinutukoy mo, si Kristo ang imahe ng Diyos. At yung totoong Kristo, Brother Jared, hindi naman yan rebulto. Si Kristo, imahe ng Diyos, pero hindi po siya rebulto. We are talking about your mga graven images. Mamaya, tatanungin kita dyan ha. Si Kristo hindi siya rebulto. Ang ating pinag-usapan dito yung mga rebulto. No? Next question. Okay na. Okay, next Medyo, question. Ngayon sabi mo no. Therefore, tama yung ginawa ni Kristo at tama yung talata na binasa ko sa The Message Bible sa 4:3 ng 2 Korinto na si Kristo'y nagbigay ng larawan ng Diyos, nagbigay ng larawan ng Diyos na siyang utos ita sa 3:14 na sinunod natin. Tama ba si Kristo? Patunay
na hindi Diyos-Diyosan ng aming mga larawan o sinungaling si Kristo? Objection, Mr. Moderator. Pwede ko bang maulit yung versikulo na binigyan ni Brother Jared kanina? Moderator, Kasi yung translation na... Hindi, objection muna, Moderator. Objection, Moderator, Yung objection. objection, ako muna. What is the objection muna ng Pastor-elect? Kasi yung hindi ako familiar sa translation na binanggit niya. Ngayon, gusto kong kuning muli yung translation na binanggit niya at babasahin ko dito sa translation na gamit ko na King James Version. Moderator, wala siyang karapatan na utusan ako. Ang karapatan niya, sumagot sa tanong ko. Mamaya ko sa iyo ibibigay yan. Sagutin mo muna yung tanong ko. Tama ba si Kristo o sinungaling? Sandali lang po, sandali lang. Naiipit natin, Moderator. Ano ba naman yun? Sandali lang. Ano po ba yung binasa niyo po? Bible po ba yan? References. Thank you, Mr. Moderator. Pakibigay yung talata kasi wala akong version na ginamit yung version. King James kasi gamit ko eh. Ibigay niya lang yung talata at ngayon ay babasahin ko naman dito sa aking version ng Biblia na gamit. Sandali lang po. Nakako po. Nagre-request po kayo sa kabilang panig. Ang ating Yes. tema po kasi napag-usapan. Basta Bible, allow po natin ang all translation ng Bible. Ina-allow po natin yan. Basta, ang tema niyo po kasi ayon sa Biblia. Wala po kayong napag-usapang ayon sa mga translation po ng Kaya, Bible. Moderator, counter-object. Sige po. Ang counter-objection ko, wala siyang karapatang utusan ako kung ano binasa ko. He is under cross-examination. Ang karapatan niya, sumagot sa tanong ko. Hindi utusan ako kung ano'y binasa ko. Sumagot ka lang naman, napakasimple. Tama ba si Kristo? Patunay? Nagiba na ang tema mo? At patunay na wala kaming Diyos-Diyosan? O sinungaling si Kristo? Categorical. O pwede siyang mag-clarify bro kung anong salin yung ginamit Mr. mo. Moderator, yung sa akin, hindi ako sa kanya nag-request. Sa inyo po ako nag-request. Kasi nga, I am not unfamiliar doon sa version na kanyang ginamit. Ang gusto ko, yung verse na ginamit niya, babasahin ko yun sa version ko. Ganun lang kasimple yun, hindi ko siya inutusan. Okay, so Masyado lang siyang sensitive. nagka-clarify siya sa moderator. Yes. Mga pagbibigyan mo ba sa kabilang panig? Ay, hindi ko pagbibigyan, Moderator, dahil wala siyang karapatan na hingan ako ng talata. Binasa ko kanina, mamaya ko sa kanya ibibigay when I am under cross-examination. Dahil may karapatan akong ibigay yun pag ako ang under cross. Sa yung under cross, wala siyang karapatan mag-request. Ang karapatan niya, sumagot sa tanong. Kung talagang tunay na Kristiyano ka. Ulitin po ang tanong, Moderator. Pwede na. wait lang po, Mr. Moderator, So, wala po akong tayong magagawa agreement. kung Wala sa rules na moderator hindi lang ako po pwede ako. Ang mag-request, eh. karapatan ko lang po ay sa kapayapaan po ng debate. Hindi po ng kabilang panig. Kumukunin Yan, kung ano tama yan. yung Very good, very good. nilatag niya. Very good. So, proceed po tayo. Sa'yo ako nag-request kasi Mr. Moderator eh. Kasi ikaw naman ang mag-decision, hindi naman si Jared eh. Ikaw nga ang final Yes arbiter po, wala po akong reference pong hawak dito. Bible, translation. Wala po. Ate, mag-next question Okay ka na. na ba, Jared? Okay, next question. Kanina, sa binasa ko sa The Message Bible na Christ give us the best picture of God o sa Tagalog, si Kristo yung nagbigay ng larawan ng Diyos. Kung ayaw mong sagutin, total naiipit ka, mag-next question ako. Ito, Moderator, ang itatanong ko sa kanya. Ang pinagbatayan namin ng aming mga larawan. Objection, Mr. Moderator. Sige po. Walang side comment kasi ugali niya kasi yung side comment eh. Ay, bo. Hindi ko naman Ano sinabi na lang na po iipit natin ako. ng Hinahanap side ko sa comment. yung translation, yung versikulo, titignan ko sa aking translation. Next side comment siya eh. Ano yan? That is a violation, Mr. Moderator. Mag-ruling ka lang po. Thank you. Sige po. I'm sorry. wala akong sinabing- I'm sorry, Moderator. Okay. Anay na lang po natin yung pagsa-side comment kasi hindi po maayos sa kabilang Okay. Thank you very much. Ang pinagbatayan namin... Okay na? Okay. Yes. Ang pinagbatayan Okay, namin... tayo na po pala time. Hindi, Moderator, last question. Pwede ko ba? Sige, pagbigyan natin last question. Okay, Sige po. Okay. Allow naman po na. Ang pinagbatayan namin ng larawan ng aming Panginoong Hesukristo ay yung nasa 4.3 ng 2 Korinto sa The Message Bible na siyang utos isa sa 3.14 ng 1. Sabi mo, Diyos-Diyosan. Ngayon, ang tanong, mali ba yung sinabi ni Kristo? Patunay na kami nga ay mayroong Diyos-Diyosan?
O tama ang sinabi ni Kristo, patunay na yon ay hindi Diyos-Diyosan? Tama si Kristo o mali? Kung si Kristo ang magsasalita, tama yun. Kasi never si Kristo Ayun! nagkamali. Si Kristo Maliwanag. ay nagbigay ng imahe ng Ama, pero yung imahe na binigay ni Kristo, hindi yung rebulto. Mamaya, hanapan kita ng versikulo sa Biblia. Prepare mo ha. Tatanong ko sa'yo mamaya. Kung ang ibinigay na imahe ni Kristo ay rebulto. Yan. Paganda mo yan, Brother Jared. Napakaganda yan. Okay, dako na po tayo ngayon sa second stand ng Roman Catholic. Okay, ayun, salamat sa Diyos at nakita nyo naman na naipit talaga si Pastor Nick, ilang beses naipit, ano. Tignan lang natin kung maipit niya tayo. At ngayon, ating patutunayan naman na mali po ang kanyang interpretasyon patungkol sa mga talatang binasa niya. At siya naman mismo umamin na hindi lahat ng larawan ay Diyos-Diyosan ng simbahang Katoliko. Salamat, umamin ka, wala ka nang papatunayan. Ikaw na mismo ang nag-iba sa sarili mong tema. Siya na rin mismo umamin na hindi porket may matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, ay Diyos-Diyosan na. Siya rin mismo umamin na porket may matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, siya na mismo umamin na hindi agad konsideradong Diyos-Diyosan. Magiging konsiderado daw na Diyos-Diyosan kung pumapatungkol sa pagka-Diyos. Ang ginamit nating talata, yung nasa The Message Bible sa 1 Corinthians o sa 1 Corinthians chapter 4, ano? Na Christ give us the best picture of God. Mamaya hanapan niya akong talata. Hindi ko ilalatag ngayon. Kaya natin i-cross-examine niya ako para naman mahirap-hirapan ako sa debate na ito. Total na ipit siya kanina. Ngayon, ano ba ang patunay na mali ang sinabi ni Pastor Rek o isa lamang false accusations? Una, ini-record niya ang 24 verse 5 of Exodus. Tinanong ko anong tinutukoy, Pesel ba o Tseneb? Hindi niya nasagot. Ay, nako Pastor Rek, waskor. Pangalawa, ang dami ko sa kanyang mga tinanong. Sumang-ayon naman siya na hindi porket may matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, Diyos-Diyosan. Diyan pa lang, kinokontra niya na ang tema niya. Hindi ako ang kalaban niya, sarili niya ang kalaban niya sa debate na ito. Amen? Amen. Ngayon, ano ang patunay na ang larawang inanyuan ng simbahang Katoliko at ang simbahang Katoliko ay walang Diyos-Diyosan? Sabi sa aming katekismo, i-record ko na lang ito, ayon sa aking na-memorize, sa Catechism of the Catholic Church, we worship only a one that in three person, and that is the Father, Son, the Holy Spirit. Anong talata? 28:19 ng Mateo, Ama, Anak at Espiritu Santo. Ito sasabihin mong Diyos-Diyosan yun, di pambihira. Pastor Lek, Diyos-Diyosan pala yung tinutukoy sa 28:19 ng Mateo. Yun nga ang sinasamba namin sa Espiritu at Katotohanan eh. 4:24 ng 1. At yung konteksto ng word na katotohanan sa 3:18 ng unang 1, 12:13 ng Ecclesiastes, yung pagsunod sa utos niya. Ano ba yung utos niya? 3:10 ng ikalawang kronika sa kanyang kabanal-banalang bahay, umukit ka ng larawan. Kapatong pala sa kanyang kabanal-banalang bahay, sa kanyang templo, umukit ng larawan. Na-refer in New Testament sa 3:12 ng Apokalipsis na ang mga magtatagumpay magiging haligi sa kanyang templo, na in Hebrew ay meklaet na referred sa 3:10 of 2 Chronicles na nangangahulugang human graven images. Utos ng itaas eh. 3:14 ng 1. Kayo naman, ano tinataas nyo? Panty. Pambihira naman yan, no? Ngayon, ano ba ang definisyon ng Diyos-Diyosan para patunayan nating walang Diyos-Diyosan ng simbahang Katoliko? Siya na mismo umamin, pag may matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, ayon sa awit, hindi Diyos-Diyosan. Hindi agad maiko-considered na Diyos-Diyosan. Ano ba ang definisyon ng Diyos-Diyosan ayon kay Apostolo Pablo? Ayon po sa 8:4 ng ikalawang Korinto, ganito ang ating mababasa. At tungkol sa mga pagkain ginantong sa Diyos-Diyosan, alam naman natin na mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na hindi totoo. Narinig mo, Pastor Lit? Mga kababayan, narinig nyo? Ang Diyos-Diyosan pala, larawan ng mga bagay na hindi totoo. May ganon? Yung pala ang ibig sabihin ng Diyos-Diyosan? Ngayon, si Santa Maria ba'y totoo? Totoo. Si San Jose ba'y totoo? Totoo. Si Cristo ba'y totoo? Totoo. Si San Miguel Arcangel ba totoo? Totoo. Hindi sila Diyos-Diyosan. Ba't ba'y larawan? Dahil maliwanag na yung commandments in Old Testament na record in New Testament sa 3:12 ng Apokalipsis na si Kristo mismo ay nagbigay ng utos, itaas at ilagay sa kanyang templo. Maliwanag po mga kapatid, mga kababayan, na sa original translation sa 3:10 ng ikalawang kronika, konsiderado po yun as a meklaet. Ang word na meklaet sa Hebreo
o sa original translation, because the Old Testament originated translated in Hebrew, is human graven images. Just imagine, Diyos-Diyosan pala yung inutos ng Diyos. Dahil sakop po lahat yon. Dahil si Kristo, 8:40 ng Juan, Diyos na tao, 2:9 ng Colossus, 1:14 ng Juan, say tao. Ano ba sabi? Yung mga graven images, considered rin si Kristo. Ano ba yan, Pastor Lek? Eh di hindi sila maituturing na Diyos-Diyosan. Tanong, sinamba ba? Hindi. Eh bakit lumuluhod? Bakit nyo naman pinagpapatirapaan? Eh sabi sa 24:5 ng Exodo, huwag kayo magpapatirapa sa kanya. Tama ang 24:5 ng Exodo sapagkat yung larawan na bawal pagpatirapaan na sinasabi dun sa 20 of Exodus, Lo ta'asenek apesel Elohim akharem. O naintindihan mo yung Pastor Lek? Ang kahulugan sa Hebreo, Lo ta'asenek apesel Elohim akharem. Ang word na Elohim akharem, ibang mga Diyos. Lo ta'asenek apesel, mga Diyos-Diyosan, mga dinitinuod na Diyos, mga dinitinuod na santos. Aba, maliwanag pala. Ano? Na ang sinasabi na bawal pagpatirapaan sa 24:5 ng Exodo yung mga larawan ng mga balbal. Because in the Bible, there is a two kind of graven images. Isa banal, isa balbal. Alin ang bawal pagpatirapaan? Yung balbal. Basagin ko sa mukha ng mga Budista yan. Ano? Alin ang pwede? Yung banal na inutos ng Diyos na siya namang ginawa ni Propeta Josue na sakop sa apostolikong tradisyon sa Bagong Tipan sa 2:15 ng ikalawang Tesalonika. Na ano? Na ayon sa 7:6 ng Josue, hinapak ni Josue kanyang damit, nagpatira pa sa lupa sa harap ng kaba ng Panginoon. Ano ba yung kaba ng Panginoon? 9:5 ng Hebreo, merong dalawang larawan na record rin na pinalalagay sa kanyang templo sa Triton of 2 Chronicles. Diyos-Diyosan ba yun? Pagsamba ba yun? Hindi. Sapagkat ang Hebrew word po niyan ay presepesepen o kneeling down without intention of worshiping, dahil hindi lahat ng paglukod pagsamba. Kaya hindi porkit lumuhod ka sa isang banal na larawan, sinasamba mo na. Hindi mo naman alam ang nasa isip kung sino ang sinasamba. Lalabas niyan, judgmental. Kaya nga natutuwa ko sa Itbulaga, meron silang segment na bawal judgmental. Dapat ang mga pastor ang sinasali doon sapagkat ang mga pastor ay judgmental. Nakabasa lang ng talata, ipinatutungkol na sa simbahang Katoliko. Yan po ay masamang kaugalian. 7:1 ng Mateo, huwag kang humatol upang ikaw ay huwag hatulan. Kaya maliwanag na maliwanag, hindi po napatunayan ni Pastor Lek ang kanyang tema na ang simbahang Katoliko ay merong Diyos-Diyosan o na ay Diyos-Diyos sumala sa Biblia, dilin niya na pamatudan, kundi siya mismo ang tumulong sa akong ibabarog na tema na dili tinuod ang iyang gisulti na ang simbahang Katoliko ay naay Diyos-Diyos sumala sa Biblia. Daghang salamat. Tingnan natin kung may ipit tayo ni Pastor Lek. Moderator? Okay, dapat naman tayo. Nawala ang moderator. Okay, moderator, nandiyan ka na ba? Hello. Okay, naligan po kayo, Mr. Moderator. Okay, dako naman tayo ngayon sa second cross ng Pastor Lek. Ready ka na, kapatid? Time starts. Ready. Truskin sila unang Pedro. Burahin mo yan. Hindi na ako ready. Action. Una kong tanong, sabi mo kanina, ang Diyos-Diyosan, it is derived from the things which is untrue. Sino ang salita niya? Maliwanag na maliwanag si Apostol Pablo na inutos sa kanya ni Kristo. Sapagkat lahat ng isinulat ni Pablo, tutulan mo si Pablo sa 14, 37 ng unang Korinto, gikan sa atong Ginoong Jesucristo. Anong sabi? Kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu'y kilalanin ninyong mga bagay na sa inyo'y sinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. 8:4 ng ikalawang Korinto, ang mga Diyos-Diyos, larawan sa mga dilitinuod. Larawan ng mga bagay na hindi totoo. Totoo yung mga santo namin nag-exist, historically and biblically speaking. Hindi sila Diyos-Diyosan, ibain mo ang aking nilatag. Next question, please. What specific verse ang nakasulat na ang mga Diyos-Diyosan ay galing sa mga bagay na hindi totoo? What specific verse ang sinabi ni Apostle Pablo doon? Ito, moderator, basahin natin
mas mabuti naghahanap siya ng talata, ibigay natin. Sabi nga sa 5:42 ng Mateo, pag may nangihingi, bigyan mo. O, bigyan natin si Pastor Okay. Leg para maituturo na siya. Ano bang sabi? Dito sa 2 Corinthians 4:8, anong sabi? Tungkol sa mga pagkain hinandog sa Diyos-Diyosan. Alam naman objection natin sa anong na ang talata, mga Brother Jared? Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na hindi totoo. Ayun mismo ang patunay na ang aming mga larawang inanyuan hindi konsideradong Diyos-Diyosan ayon sa Biblia. Walang score, Pastor. Next Clarification question. po sa kabila. Anong verse daw po? Anong version Ah, binanggit ito. mo, Brother Jared? Sa 2 Korinto, moderator, 8:4 hanggang 5. Okay. Pwede mo ba Magtanong basahin, ka. Brother Jared? Sige, basahin natin ha. Ito. Sa 8:4, ito basahin natin ha. Unang Korinto, ito ha. 8. Ayan. 8:4. Ano ba yan? Ito. Ayan, 8:4 ng unang Korinto. Ito. Tungkol nga sa mga pagkaing hinandog sa Diyos-Diyosan, alam naman natin na ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na hindi totoo. Ito po ay inireferred sa Greek. Hawak ko ang Greek interlineal, kaya ako'y nakakasiguro na itong translation na hawak ko ay tama, na tinatawag na idolon. Na-referred sa Hebrew na pesel o lota asenek idolon. Kaya, next question, Pastor Lek. Wala kang puntos, hindi mo nagiba ang ating latag. Patunay na dili tinuod ang imong gisulte patungkol sa simbahang Katoliko. Next question, please. Yung mahirap. Sangayon ka, Brother Jared, na kaya mayroong Diyos-Diyosan dahil meron talagang totoong Diyos, yes or no? Yes! Ano ba ibig sabihin ng Diyos-Diyosan? Sa ngayon ako, yes! Na kaya meron Diyos-Diyosan dahil merong mga hindi totoong Diyos. Ano ba yung mga hindi totoong Diyos? Si Buddha. Objection, Mr. Moderator. Ang tanong ko sa kanya, May an objection? ang tanong ko sa kanya, Mr. Moderator, sangayon ka ba na dahil merong Diyos-Diyosan, dahil merong totoong Diyos? Nagkamali siya ng sagot, sabi niya, dahil merong hindi totoong Diyos. Ang sinangayunan niya sa tanong ko, dahil merong totoong Diyos, sabi niya yes. Pero ang kanyang paliwanag, dahil merong hindi totoong Diyos. Ngayon, Brother Jared, aaminin mo ngayon na nagsisinungaling ka. I am under cross-examination ako baka na mag-deliver mo. Next question ko sa'yo. Sumasagot. Moderator, sasagot ako. Next Hindi pa ako question. tapos sumagot. Next. 1 Sumasagot minute ako. lang Hindi pa sagot ako mo. tapos. Tapos na. Mabilis 1 minute lang eh. Mabilis clarification. Next question. Next question. Moderator, sumasagot Huwag ka lang, ako. Sabi ko, kaya 1 minute lang. merong mga hindi tunay na Diyos kasi may tunay na Diyos at kaya may tunay na Diyos, merong mga hindi tunay na Diyos gaya ni Buddha. Yun kasi Okay, ang next subject of question. the Sinto. Saan mo naman nabasa sa Biblia si Kristo hindi tunay na Diyos? Mr. Moderator, Pero lagpas si na sa Kristo oras. Diyos-Diyosan? Next Okay, question. next Okay, question. proceed. Si Kristo ba sa inyo ay tunay na Diyos? Yes or no? Yes, tunay na Diyos si Kristo. 5:20 Okay. ng unang 1. Magpirmahan Next. tayo, patutunayan ko yan. Hindi yan ang tema natin Next. ngayon. Alam ko, tutunta ka sa Next pagka-Diyos ni Kristo. question. Next question. Kaya hindi mo Next matututulan yung question. tema. Sagutin ko man yan o hindi, wala kang magigiba. Next Si question. Kristo ba bilang tunay na Diyos, siya ay buhay, may mata, nakakakita, may ilong, nakakaamoy, may tainga, nakakarinig? Yes or no? Sangayon ka ba doon? Si Yes, Kristo ay buhay. pero hindi ibig sabihin nun, Diyos-Diyosan na yung larawan niya. Sapagkat siya mismo ang nagbigay at utos itaas sa 3:14 ng 1. Paano mo itataas si Kristo ay nasa langit na ayon sa 3:1 ng Kolosas? So paano paraan itataas? May jurisdiction po ang Biblia sa 3:14 ng 1. Na kung paano Okay. itinaas pinwede sa ilang ang ahas, gayon rin kinakailangang itaas ang anak ng tao. Sino yung anak ng tao? Ikaw? Hoy, di ako maniniwala. Nasaan yung pako mo sa krus? Yung Next anak ng tao question, ay si Kristo Brother na Jared. utos itaas sa panahon ngayon na merong larawan na siya mismo ang nagbigay na record sa 3 ng ikalawang kronika. Kaya hindi ka Mr. nakakapuntos. Moderator, 1 minute lang Next tayo. question. Medyo paki-restrict ng kaunti. 1 minute lang tayo ang Next answer question. natin. Okay, next question ko sa'yo. Yung ibinigay ba na larawan ni Kristo na imahe ng Diyos, totoong Kristo ba yun o rebultong Kristo? Nakalagay po, moderator, ito sasagot ako ha, total walang categorical. Sasagot ako ayon sa akin na record sa iyong tanong.
Nakalagay po doon sa The Message Bible, ine-record ito sa 3:10 of 2 Chronicles. Meron akong hawak dito ang protestante paliwanag. Ito, kukunin ko lang. Oh. Ito sa aklat na ito, kayo mismo mga protestante ay nagsulat. Ito po, ito sabi ng isa, ito. Oh. The First Corinthians, the image of God, ayon dito is referred to an Hebrew word in 3:10 of 2 Chronicles, meklaet o graven images. Kaya graven images yun. Ngayon, sasabihin mo ba Diyos-Diyosan yun? Ito yun. Ang sabi sa 8. Next question. Mr. Moderator, gusto ko sa mga oras niya. Kaya, hindi ka nakakapuntos. Next question. Objection. Yung rebulto ni Kristo, mayroon ka bang rebulto ni Kristo dyan? Pwede mong ipakita? Yung rebulto ni Kristo na nandyan sa'yo ngayon, kung ipapakita mo, ang tanong ko sa'yo, tunay na Diyos ba yan? Yes or no? Yung nire-representasyon, no, hindi yung tunay na Diyos, moderator. Ito ano ko Ayan, thank you. Hindi yung tunay na Diyos, pero yung nire-representasyon ay tunay na Diyos. Sino naman sa'yo nagsabi na ang 4:3 ng 2 Korinto na binigay ni Kristong larawan ay tunay na Diyos? Larawan ng Diyos yun na si Kristo, image of God, not Okay. 100% a true God. So pagkat sino magsabi, Diyos namin yan? Ay nako, Next Pastor question, Nick, wala next ka question. Next question. Next question. Sabi mo, yung rebulto ni Kristo na nandyan sa'yo ay hindi tunay na Diyos. Ngayon, ano ang kabaligtaran ng tunay na Diyos? Diyos-Diyosan? O hindi Diyos-Diyosan? Depende, Categorical. moderator. Ito sagot ko. Mas moderator, categorical. Walang depende. Categorical daw po. Categorical. Diyos-Diyosan daw po o hindi. Ano ang kabaligtaran ng tunay na Diyos? Diyos-Diyosan Objection, o hindi moderator. Diyos-Diyosan? Objection, Mr. Moderator. Pakisagot ng categorical. Sumasagot ako, moderator. Ano ba yan? Objection, Mr. Moderator. Ang tanong ko categorical, ang hindi depende ang sagot doon. Pakiruling, Mr. Moderator. Ayaw mo lang tanggapin yung sagot ko sa'yo. Ulitin ko ang tanong ko. Kung hindi tunay na Diyos, yung rebultong nasa iyo ngayon na larawan ni Jesucristo, kung hindi tunay na Diyos yan, categorical question, yan ba ay Diyos-Diyosan o hindi tunay na Diyos? Yan po, maliwanag na Categorical. maliwanag ay hindi Diyos-Diyosan. Hindi Diyos-Diyosan. O, iyon ang ano mo. Yun, objection, moderator. Yan ang tanong niya. Yan ba ay Diyos-Diyosan o hindi tunay na Diyos? Maliwanag, ang sagot ko, yan po ay hindi Diyos-Diyosan sapagkat walang aral sa katisismo ng simbahan Next na ang question. larawan ni Kristo siya mismo nagbigay sa 4:3 ng 2 Korinto ay Diyos-Diyosan. Ay nako, tama yun. Ang kabaligtaran ng Next tunay na question. Diyos, hindi tunay na Diyos. Pero ikaw, hindi ka naman tunay na Diyos. Diyos-Diyosan ka pala, Pastor Nick. Ay nako, Next question. mag-aral ka ng Next. exegesis at ng mga Next. context ng banal na kasulatan para maintindihan mo. Out of logic yan. Next question, yung mahirap. Next Hindi question. daw Diyos-Diyosan. Kung yung rebulto na yan, si Kristo ba yan? Yung rebulto na yan, si Kristo ba yan? Yes or no? Larawan ni Kristo ayon Hindi ko sa tinatanong kung larawan ni Kristo. moderator, sumasagot ako. Hindi naman kategorical yung tanong niya. Maliwanag Categorical ang ang tanong ko, sagot yes or no eh. Sa 4:3 ng 2 Korinto, yan ay larawan ni Kristo na hindi Diyos. Sasabihin, anong kabaligtaran ng hindi tunay na Diyos? Diyos-Diyosan? Kung ikaw, hindi ka naman tunay na Diyos. Diyos-Diyosan ka na rin pala. Kaya kailangan aralin natin yung konteksto, Pastor Rick. Out of logic ka na lalabas yan. Lahat tayo Diyos-Diyosan, pati next. ikaw Diyos-Diyosan. Next. Kaya hindi mo nagiba ang question. tema, talo ka. Ikaw na nga nagtatanong, ikaw pa talo. Next question. Objection, Mr. Moderator. Hindi ko gigibayin yung tema kasi ako ang nagdadala ng tema, bakit ko gigibayin yung tema ko? Ako ang nagdadala ng tema, bakit ko gigibayin? Medyo aral ka na ng kaunti, Brother Jared, ano? Ito, tanong ko sa'yo. Yung rebulto ni Kristo. Moderator at home. At home talaga. Moderator objection. nag-ano po ang kabila na bawas-bawasan po natin. Moderator, yung sinabi ko kasing tema ko, record sa akin yun, hindi sa'yo. Kaya ikaw muna ang mag-aral, Pastor Rick, ng mga terminology. Next question, May Mr. two Moderator. question pa po tayo. Next question. Yun, nako. Mr. Jared, yung rebulto ni Kristo na nandyan sa tabi mo, kung nasaan man yan, yan ba ay si Kristo? Yes or no? No, sapagkat yan ay larawan ni Kristo.
So kapag larawan ni Okay Kristo, na. hindi si Kristo. Yes or no? Larawan ni Cristo, moderator. Kapag larawan ni Sumagot Cristo. po. So, Objection, moderator. Noted policy question yan. Sunod-sunod yung tanong niya. Isa-isa lang. Ano ka ba? Mahina kalaban. Bakit? Pare. ayun, hindi namin mahina ka. Okay, yun bang larawan ni Kristo, hindi Sabi si ko, yung Kristo? kalaban, Yes or no? Ikaw. Dahil ikaw lang naman yung kalaban ko, hindi ko naman kalaban yung sarili ko. Ano ko? Talagang hindi marunong sa Okay. terminology ito. Sasagutin ko yung unang tanong niya. Brother Maliwanag, Jared. yun ay larawan ni Kristo na referado One sa time. 4:3 ng ikalawang Korinto na Christ give us the best picture of God. The best picture of God na referred sa 20 verse 28 of Book of John into Christ Jesus. Larawan ni Kristo pero hindi si Kristo, hindi tunay na Diyos pero hindi Diyos-Diyosan. Dahil ang Diyos-Diyosan, larawan sa mga bagay na hindi totoo. Totoo ba si Kristo? Totoo. Totoo ba itong larawan ni Kristo? Totoo. Hindi Diyos-Diyosan yan. Ikaw ang Diyos-Diyosan, Pastor Rick, ayon sa iyong lohika. Next question. Ano ka ba naman? Next question, Pati ba naman saan hindi mo alam? nabasa na referensya o bersikulo sa Biblia na ako ay Diyos-Diyosan? Maliwanag na maliwanag. Sige, moderator. Sabi niya, Basahin mo referensya. sa Biblia. Ayon Basahin sa'yo. mo sa referensya. Hindi ko babasahin, moderator. Ayon sa'yo. Eto, sasagot ako. Wala mo nang sasapaw. Sa makatuwid, Ayon sa'yo. wala kang Kasi may papakita sabi mo, na ako ay moderator, Diyos-Diyosan. Moderator, objection. Sabaw ng sapaw. Ano ba yan? Wait lang po. Sasagot lang po sa tanong yung kabilang panig. Kawawa naman. Sige, Moderator, pabigyan natin. sabi niya, references. There are references and extra references, resources. Ngayon, ano ba yung extra references, resources na extra dun sa mga nakasulat? Yung quotations niya kanina. Kasi sa kanya, pag hindi tunay na Diyos ang katumbas Diyos-Diyosan. Ikaw, tunay na Diyos ka ba, Pastor Lek? Hindi ka naman tunay na Diyos. Kaya ayon mismo sa iyong lohika, ikaw ay Diyos-Diyosan. Ayon sa'yo. Hindi ayon sa akin. Kaya talong-talo ka na, Pastor Lek. Sana man lang yan ay napag-aralan mo, Pastor Kapamandeng. Next question. Brother Jared, saan ko sinabi na ako ay Diyos-Diyosan? Kailan ko sinabi na ako ay isang Diyos-Diyosan, Brother Jared? Kawawa ka na, naawa ko sa'yo, Brother Jared. Pakisagot lang ng Mas matapat. naawa ko sa'yo. Kailan ko Bless. sinabi na ako ay Diyos-Diyosan? Kanina, Saan ko implicitly. sinabi na ako ay Diyos-Diyosan? Kanina, implicitly. So, sa mga Kanina, Brother Jared. Kanina, implicitly. Okay. Moderator, sumasagot ko. Okay, ang sagot niya, kanina daw, Kawa. hindi verbatim, Kawa. implicitly. Implicitly, contextually. Bakit? Dahil kanina ang kanyang lohika, pag hindi tunay na Diyos, referado sa Diyos-Diyosan. Ikaw, hindi ka naman tunay na Diyos. Kaya ayon mismo sa iyong lohika, sa'yo, hindi sa ako ikaw ay Diyos-Diyosan sapagkat hindi ka naman tunay na Diyos ayon sa iyong lohika. Kaya napatunayan mismo ni Pastor Lex sa kanyang sarili na siya'y Diyos-Diyosan, hindi ayon sa akin, contextually and implicitly. Next Kawawa. question, please. Magtatanong pa ba ako? Naawa na ako sa Brother Jared eh. Hindi ka naman naawa sa akin. Ay, naku, wala ka lang maitanong eh. Sabi mo na, sadero ka. Alam ko na yung mga Marami ganyan akong tayo. tanong. Marami akong tanong. Sige, tatanong pa ako. Brother Jared. Okay. Ang dami akong tanong, Brother Jared eh. Relax ka lang. Mabait kasi ako Brother Jared eh. Okay, tanong ko sa'yo, Brother Jared. Yung bang Kristo na rebulto, babalikan ko lang kanina. Ito, maganda to. Medyo natin. Yun bang Kristo na nasa'yo, na rebulto kung meron ka dyan, yan ba ay tunay na Diyos o hindi tunay na Diyos? Maliwanag, larawan ng Categorical. Diyos. Moderator, sumagot ako, categorical. Yan po ay larawan ng Diyos. Pakisagot. Bakit? Sapagkat sa Uy. 4:3 ng ikalawang Korinto sa The Message Bible, wala namang nakalagay dito Objection, na Mr. hindi Moderator. tunay na Diyos. Objection. Ang nakalagay sa The Message Bible, maliwanag na Christ Objection give po. us the best picture of God na ayon mismo sa commentary ninyong mga protestante, referred sa graven images in Old Testament. Nakapost po ang time. Moderator, Ano objection. ba yan, Pastor Nick? Naaawa ko sa iyo, ikaw na nga nagtatanong, ikaw pa nabubutata sa debate na ito. Sana maliwanagan yung mga miyembro mo. Mr. Moderator, Objection po. paki-objection ka, Mr. Moderator. Ano Ang tanong ko objection? sa kanya, yung bang rebulto na nasa kanya ngayon, kung nasaan man yan, ipakita niya. Ngayon, tanong ko sa kanya, yung bang rebulto ni Kristo na yan, tunay na Diyos ba yan o hindi tunay na Diyos? Hindi ako nagtatanong ng larawan. Maliwanag, moderator.
Maliwanag na tunay na Diyos ba? maliwanag. Tunay na Diyos, tunay na Diyos o hindi tunay na Diyos? Dalawa lang. Larawan ng tunay na Diyos. Hindi rebulto. Ang tanong ko, tunay na Diyos ba? Tunay na Diyos si Kristo. Mr. Ayan, Moderator, ang sagot ko. categorical ang tanong ko. Tunay na Diyos Okay, si Kristo okay, na sinagot siyang niya na. nagbigay ng larawan sa 4:3 ng ikalawang Korinto na ayon sa komentary ninyong mga protestante ka, record in Old Testament, Meklaet in Hebrew word, in 3:10 of 2 Chronicles, na referred in New Testament sa 4:3 ng ikalawang Korinto. Hindi ka nakapuntos, Pastor Len. Ang hina naman ng tanong mo. Nakasakasan mo naman para mapahiya ako sa mga followers ko. Next question, Brother Next Jared. question, Hindi Pastor hindi Len. kita tantanan. Michael Lucas. Ang layo na sagot mo kasi. Yung bang Talagang, Yun bang objection, rebulto ni Kristo? Okay, ano objection? Yung rebulto ang tinatanong ko eh. Objection, moderator. Hindi si Kristo ang tinatanong ko. sandali Ang lang, tinatanong sandali lang. ko, yung rebulto ni sandali lang. Kristo. Objection, Mr. Moderator. Ang tanong ko sa kanya, yung rebulto ni Kristo. Ang sinasagot niya si Kristo. Ang tanong ko, yung bang rebulto ni Kristo, tunay na Diyos ba o hindi tunay na Diyos categorical? Ang sinasagot niya si Kristo eh. Yung totoong okay. Kristo. Ang tinatanong ko yung rebulto ni Kristo. Pakipasagot sa kanya, Mr. Moderator, na yun bang rebulto ni Kristo, tunay na Diyos ba yun o hindi tunay na Diyos? Categorical question. Pakianya si Brother Jared sa rebulto daw ba? napakasimpleng tanong. Sumasagot ako napakasimple. Tunay na Ayaw Diyos lang ng o hindi tunay na Diyos? Maliwanag na maliwanag, moderator. Ito ang sagot ko ha. Sasagot ako. Makinig ka. Yung larawan Categorical ni muna, Kristo, categorical muna. galing sa Hindi, objection, tunay Mr. na Moderator. Diyos na si Kristo, Objection, objection, Mr. Moderator. na referred in New Testament, in Old Testament, sa 3:10 ng ikalawang kronika. Kaya ako nagsasalita ako, meron akong biblical sources at meron rin ako mga extra biblical sources. Pastor Lek, ikaw ang napapahiya sa mga tanong mo. Kaya, next question please. Sige po, proceed po. Okay, Nakayos ang debate ha. hindi ko iiwanan si Bajar. Layo ng sagot niya. Hanggang hindi to madadala to sa akin. Yun bang rebulto ni Kristo na nasa iyo ngayon, kung meron ka diyan, hindi si Kristo na kinikilala ni Diyos ha, yung rebulto mismo ni Kristo. Tanong ko sa iyo, yan ba'y tunay na Diyos o hindi tunay na Diyos categorical? Pakisagutan na categorical Sabi ko muna. nga sa'yo, maliwanag na maliwanag. Ayaw mo kasi ko patapusin, sasagot naman akong categorical. Ano ko ba naman? Hindi ka makakascore sa akin, huwag mo nang hanggang din na ipitin ako. Maliwanag na yung Kristong nagbigay niyan, tunay na Diyos, pero yung larawan hindi tunay na Diyos. Ngayon, kung Categorical, lalabas Brother Jared. yan ay Diyos-Diyosan, Categorical. lalabas kasi Uy! Kristo pala ang promotor ng pamimigay ng Diyos-Diyosan ayon mismo sa 4:3 ng ikalawang Korinto. Kaya hindi ka nakapuntos, Mr. Pastor Lek, sa iyong mga tanong. Ang hihina, very elementary question. Ano ba yan? Next question. Yes. Ano ba tayo, moderator? Kaya nga, very elementary, kaya wag mong hiiwasan. Ang tanong ko sa iyo, categorical. Hindi kita tatanong dito, Brother Jared. Yung bang rebulto ni Kristo Ano tayo, na nasa iyo? moderator? O, wag ka magtatanong tayo. bale, so Bahala, last tapos- question na pala yun. Kawawa. Ako naman Sige, tayo sige, sa tawa ka ba dyan? conclusion. O sige, moderator, Wala ka pagbigyan naman. natin isang tanong. Sige, pagbigyan natin isang tanong para naman masihan ito. Hindi kasi maka-score eh. Sige. Ate, yung pa rin tanong ko. Gusto ko sagutin mo ng categorical, Brother Jared. Oh, Gusto ko sige, ng paliwanag. sige, sige. Before you explain, Oh, sige. you need to answer Ay, ulit na lang po. categorically first before you complain. Okay, sige. Pagbigyan natin. Babalikan ko yung tanong ko. Yun bang rebulto ni Kristo na nandyan sa'yo? I'm sure, meron ka dyan. Pakita mo. Yung bang... Okay. Okay. Pakita mo. Last question naman to. Elementary question lang to eh. Ayan, yan. Pero sa camera para makita. Yan bang hawak-hawak mo, Brother Jared? Na rebulto? Tunay na Diyos ba yan o hindi tunay na Diyos? Categorical. Hindi tunay na Diyos. Maliwanag na maliwanag, Yun! pero konsiderado, maliwanag na maliwanag, hindi tunay na Diyos, pero hindi konsideradong Diyos-Diyosan. Sasagot ako, total last question na yon. Bakit? Dahil ang sinunod namin kaya meron kaming larawan ni Kristo ay mismong Kristong tunay na Diyos. Sa 4:3 ng ikalawang Korinto sa The Message Bible, na Christ give us the best picture of God
na-referred rin sa kanya na ayon sa komentary ninyong mga protestante, dito sa libro na ito na komentary ninyo na referred in Old Testament commandments in 3:10 of 2 Chronicles in Hebrew root, the Hebrew root is meklaet o human and God graven images. Eh ngayon, kung ang konklusyon mo, pag hindi tunay na Diyos, Diyos-Diyosan na, ikaw, hindi ka naman tunay na Diyos, Diyos-Diyosan ka. Kaya nga sabi ko sa'yo, inamin mo yun implicitly and contextually ayon sa'yo. Kaya, congratulations sa iyong pagkatalo, Pastor Nick, ikaw na nagtanong, talo ka pa. Okay, moderator, kayo na bahala. Ano na bang, ano na? Conclusion na po. Talaga. Mauna ka na, Pastor Brother Nick. Jared. Ikaw na mauna. Kaya nga may Mauna ka kasabihan. Ladies Mauna ka first. na. Mauna ka na, Brother Jared, kasi alam mo naman ang debate, ang affirmative ang huling magkukonklusyon. Huwag kang masyadong madaya. Sige na, mauna ka na. Sige Okay. pa, ba't akong paunahin mo? Maging professional naman tayo, Brother Jared, kahit konti lang. Kahit ako Kaya nga marilang. sabi ko sa'yo, Pastor Lek, ladies first. Ako ba naman? Sige po, 15 minutes po sa negative side. Okay, salamat sa Diyos mga kapatid. At napakasaya ng debate na ito. Salamat Pastor Lek ha. Nabuhayan ako sa iyo sa pagkikipagdebate. Tagal kong na-stuck sa debate at nabuhay ulit. At ngayon ay susunod-sunodin ko na kayo talaga. At ngayon nakita natin, gusto maka-score pero hindi naka-score. Ay nako Pastor Lek, ikaw talaga ha. Kala mo score ka Brother Jared ha. Ang konklusyon niya kasi, pag hindi tunay na Diyos, konsiderado Diyos-Diyosan. Eh paano yun? Si Santa Maria hindi naman tunay na Diyos sapagkat wala namang aral ang simbahan na sa Diyos. Si Pastor Lek hindi naman tunay na Diyos. Kung ang konklusyon niya, ang kabaliktaran ng hindi tunay na Diyos ay Diyos-Diyosan, lalabas Diyos-Diyosan tayo lahat. Si Pastor Lek, Diyos-Diyosan, si Brother Jared, Diyos-Diyosan, si Brother JB, Diyos-Diyosan. Bakit ko sinabi ito? Dahil maliwanag na maliwanag, yun ay kumakapit sa kanyang lohika. Kaya itong si Pastor Lek, bukod sa bulag, bukod sa bulag si Pastor Lek, mahina rin yung lohika niya na galing sa kanyang utak. Napakahina ng logic niya, maski siya lalabanan ng sarili niyang logic. Ngayon, sagutin natin ng para maliwanagan, hindi siya naka-score eh. Naigiba niya ba yung akin negative stand na ang Catholic Church ay walang Diyos-Diyosan? Hindi niya naigiba. Alin ang naigiba? Na ang Catholic Church ay merong Diyos-Diyosan na siya mismo ang gumiba. Ngayon, tunay na Diyos ba yung larawan ni Kristo? Noong una, hindi ko talaga sinasagot ng straight. Dahil ang sinasagot ko, ikinaklarify ko na yun ay galing sa tunay na Kristo. 3 beses ko muna yung 3 beses ko munang sinagot yon. Ngayon, sinagot ko yung last para masaya. Ngayon, kung ang larawan ni Kristo ay hindi tunay na Diyos, lalabas ba itong Diyos-Diyosan? Hindi. Dahil nasa 8:4 ng unang Korinto, ang Diyos-Diyosan larawan ng mga bagay na hindi totoo. Yung larawan ni Kristo, si Kristo mismo nagbigay niyan. Utos itaas yan eh. Kaya nga ayon mismo dito sa commentary ng mga protestante, referred ito sa commandment of God in Old Testament eh. Sa Old Testament? Sa 3:10 of 2 Chronicles, na ang Hebrew root word ay meklaet o God and human graven images. O kaya maliwanag na maliwanag, dito natin nakikita napakahina talaga ng unawa na ito ni Pastor Lek eh. Pastor ka ba, Pastor Lek? Napakahina ng unawa mo. Sinagot na kita dito. Komentaryo mismo ng mga papa mong protestante. Sinagot na kita sa Biblia, sa The Message Bible. At hindi ko ito opinion ha. Opinion ito mismo ng mga protestante. Hindi ka pa rin naniwala. Ayan kasi ang kaka-speaking of tongue ninyo eh. Shalalalala, shalala in the morning. Yeah. Shalalalala, shalalalala in the evening. O diba yun ang kakaano ninyo eh. Yun ang kashalalala, shalala ninyo mga kaka-speaking of tongue nyo yan. Ayan naman na ikukontra sa Biblia sa 14:16 ng unang Korinto. Ngayon, naigibaba ang ating negative stand? No. Kaya congratulations Pastor Lek. Happy birthday, Happy New Year, Happy Valentine's Day sa iyong pagkatalo. Lugmok na lugmok ka sa debate na ito. Hindi siya akin naka-score 2 beses, pero siya tinan nyo. Kawawang kawawa sa debate na ito. Kawawang kawawa. Wang score, wa score, wa. Sinagot na natin straight to the point. Nagtatatalong-talong.
Pare, nagtatatalon-talon siya sa kanyang kaignorantihan. Ngayon, tunay na Diyos ba yung larawan ni Kristo? Hindi. Pero hindi konsideradong Diyos-Diyosan dahil kung yun ay Diyos-Diyosan, lalabas si Kristo mismo ang promotor ng pamamahagi ng Diyos-Diyosan ayon sa 4.3 ng ikalawang Korinto na ayon sa paliwanag ng mga protestante referred in Old Testament and 2 Chronicles 3:10 na ang Hebrew root word ay meklait. Kaya napakaganda. Ito sa lahat ng debate ko, ito ang pinaka maganda, no? Salamat at nakalaban natin si Pastor Lek. Uminit ulit ang ating naglalagablab na tulog na puso sa debate. Kaya nga, may naalala ko, alam na ito ng moderator kung ano ang next move. May naalala ko na isang kanta, ano bang kanta yon? Yung parang nabuhay ang kanyang puso nung simula nagawa niya yung isang bagay na yon. Dahil matagal tayong na-stuck sa debate, ang dami nating mga nakalaban na pastor na bobo, at buti naman meron na tayong nakalaban na matino-tino at yun si Pastor Lek na pangilang beses na nating nakalaban sa iba't ibang mga tema at paulit-ulit pa rin talo. Kaya salamat sa Diyos mga kapatid. Talo si Pastor Lek. Talo ang buong Asian Apostolic Church diyan sa Antipolo sa debate na ito. I'm sorry Pastor kung nasugatan ko ang iyong puso sa debate na ito. Sorry, Pastor, kung na-broken hearted ka sa debate na ito. Sorry, Pastor, Pastor Lek, kung lubha kang nasugatan sa iyong kalalim-lalimang puso sa debate na ito. Tanggapin natin ang katotohanan na talo ka, talo ka, talo ka, talo ka sa debate na ito. Kaya huwag kang iiyak, kakantahan na lang kita. Anong kanta? Ikaw na ang may sabi na ako'y mahal mo rin. At sinabi mo, ang pag-ibig mo'y di maglalaho. Ngunit bakit sa tuwing ako'y lumalapit, ika'y lumalayo? Puso, laging nasasaktan pag may kasama kang iba. O di ba, Pastor Lek? Di ba nila alam tayo'y nagdebate na ika'y butata, talo kay Brother Jared. Kaya talong-talo talaga, totoo talaga ang sinasabi sa banal na kasulatan sa 21:15 ng Lucas na ang mga lingkod ng Diyos, bibigyan ng Diyos ng karunungan, bibigyan ng Diyos ng bibig na hindi masasalangsang ng lahat ninyong mga kaalip. Kaya daghang salamat, mga pinalangga kong igsoon, mabuhay ang simbahang Katolika. Salamat sa Diyos.